Hello mga Beshiwap, and especially sa mga YouTube friends ko dyan, Charis. So, meron nagtanong dito si Cheryl, 8160. Sabi niya, treat it ma'am as a video diary para when you look back, may makikita kayo. If I can make suggestion din po, can you try different content? Like how I organize my things, how I got in the Netherlands, or how I met my employer, how I budget. Well, salamat sa panonood mo. Alam ko lagi ka nanonood kasi lagi ko nakikita yung comment mo. Kung babalikan mo yung mga previous videos ko, nandyan lahat, hanapin mo lang. Pero may in-upload ako, nire-upload ko how to apply as an au pair kasi baka nagtatanong ka paano makapunta dito. Ayun, diniscuss ko dun sa video paano ko nakarating dito and paano mag-apply as au pair. Au pair lang kasi yung tanging way para makapunta ka dito and may mga requirements yon. And then at the same time, walang direct hiring dito. Pag nandito ka na as au pair like me, yung paano ko na-meet si Opa, yung current employer ko, o yung amo ko ngayon is by a friend lang. Nirefer lang ako. And then, kung organizing things naman, ang sinasabi mo, balikan mo mga video ko, matutuwa ka sa dati kong trabaho. Kasi, dati akong tagalinis ng bahay. Sa isang araw, 2 to 3 houses yung nililinis ko. I started 9 a.m., I finished sometimes 6 p.m. or sometimes sobrang 12 kasi magbe-babysit pa ako aside from maglilinis ng bahay. Ganun ako kasipag before. And then, ayun, to cut the story short, there was a time, way back 2023 December, nagkasakit ako ng malala. As in, malala. Kasi 2 or 3 times ako na-aksidente sa step ko, yung back ko laging bumabagsak. So, doon nagkaroon ng problem yung bewang ko o yung balakang ko. And then, December, hindi na ako makalakad. December to January na, December 2023, may sakit ako, and then hanggang January, first week ng January 2024. And then I prayed na, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho na kahit natutulog lang ako at kumakain, isasahod ako. Kasi, I asked God na, Lord, I surrendered everything to you. Kung ipahihintulot niyo kung uuwi na ako, I will follow your plan. Pero kung hindi pa naman, bigyan mo ako ng trabaho na magaan. Kasi, bawal na akong magbuhat ng may bigat. Kasi pag naglilinis ka ng bahay, bawa third floor, katulad ng pang Wednesday ko, aakit mo yung vacuum, yung mga panglinis, yung mga chemicals, mabigat yun. So, akyat baba. So, dun nagka-problema yung balakang ko na hindi na ako nakakalakad ng maayos. Ayun. Tapos, pinapili ako ng doktor na it's either you will have an operation or magpahinga ka. Ganun. I tried naman magpahinga for a couple of weeks, pero hindi siya kinaya. So, yun na lang, sabi ko, suko na ako eh. Alam mo yun, nandun ka na sa lowest point ng buhay mo na isurrender mo na lahat kay God. Doon mo makikita at doon mo mararamdaman na nandun si Lord para sa'yo. Hindi ka niya sinuko. Binigyan ka lang niya ng tamang panahon sa pag-aantay. He will prove everything na kung ano yung plano niya sa'yo. Kasi, when I was planning my life, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, hindi siya natutuloy, walang nangyayari. But when I surrendered everything to God, doon, bumuhos na lahat. And then at the same time, way back 2024, January, at hanggang end of the month na lang ako ng January dun sa apartment ko. Kasi may apartment ako sa city, maganda siya. Kaso nandun ako sa attic, so sobrang taas ng inaakyat ko. Kasi ang mga typical Dutch houses dito, grabing steep ng mga hagdan nila. Maliliit na, matarik, ganun. Imagine mo yun, araw-araw ganun. Hindi pa ako, pagod na ako sa trabaho, pag uwi ko, ganun pa iaakyatin ko. And imagine, tuwing may aakyat ako mabigat na bagay. So, doon na yung katawan ko. So, sometimes people think na medyo tamad na ako. No, kasi pinakinggan ko lang yung katawan ko na kailangan ko ng magpahinga ng medyo matagal sa mabigat na trabaho. But, ayun nga, sabi ko, Lord, I surrendered everything to you. Lumipat ako ng bahay dun sa dati kong bahay kasi way back 2022 ata. 20 to 21. Iba yung bahay na tinitirhan ko. As in, small bedroom lang siya. Room lang siya as in. Pero dun sa bahay na yun, grabe, ang alwan ng buhay ko, yung pera, grabe yung pumapasok. Kahit may sakit ako, nagkakapera ako. Pero dun sa apartment ko, since they don't believe in God, and medyo ganyan sila sa pera, kahit anong trabaho ko, kapos ako, mga besh. Kaya, sobrang dun lumala yung anxiety, depression ko, and while I'm doing that, nagte-therapy ako for 2 to 3 years. Kasi,
mabait talaga si Lord kasi meron akong naging among dalawa. Yung isa, clinical or neurologist siya. So, it means sa mga utak. Tapos yung isa, clinical psychologist. So, ayun, clinical psychiatrist pala. So, ayun, may free therapy ako for my depression and anxiety. And praise God na na-overcome ko na yun ng paglipat ko dito. Akala ko nga ilalala kasi malayo ka sa friends, malayo ka sa city, pero hindi. Kasi, the more na tumatagal ako dito, the more I love the environment, na kami lang dalawa ni Opa, ganon. So, ayun, going back, after paglipat ko dun sa dati kong bahay na inalisan, 1 month, February 2. Not really February, before end of the month ng January, ni-refer ako dito, tapos nag-schedule kami for appointment ng February 2. And then, nung pumunta ako dito, nagustuhan kagad ako ni Opa. And then, ayun, sabi niya, mag-start ka na ng Saturday. Which sabi ko, hindi pwede kasi may mga work pa ako. Pero sabi ko, pupunta ako February 5. So, this coming February 5, 1 year na ako dito. O, diba, ang bilis ng panahon din. Walang sabi-sabi. Talagang iniwan ko lahat yung mga trabaho ko, which I have a good relationship with my previous trabaho or mga bosses. As in, they treat me as a family and then I treat them as a family. Ako lang yung tagalinis or house cleaner na nakakautang ng malaki sa mga amo. Kasi, transparent ako sa kanila. Pag naramdaman ko na walang tiwala sa akin yung amo ko, iniiwan ko. Ayoko kasi ng ganun eh. I always tell them na hindi ako nandito para magnakaw. Nandito ako para magtrabaho or maglinis. Kasi, once na ninakawan ko kayo, how many days ko lang magagamit yung ninakaw ko? Pag nagtrabaho ako, and yung tiwala na hindi ko masisira, mas matagal yun. It's a good thing. Ayun. So, may ipagmalaki ko na maganda yung naging relationship ko dun sa mga naging amo ko. As in, tumagal ako. Iba is 4 years. Yun yung pinakamatagal ko, 4 years. Kasi in 1 year, hindi pa eh. Hindi pa. Meron, isa. Yung every Tuesday ko na 2 hours lang, yun, 5 years yun. Hindi, 4 years lang wala. Kasi 4 years ako sa city, tapos 1 year na ako dito. Kasi 6 years na ako dito actually, sa February 27. So, ayun, hindi madali yung mga pinagdaanan ko bago ko makarating kung nasaan man ako sa maginhawang kalagayan ko ngayon. Marami akong iyak, depression, anxiety, marami akong adventure, marami akong tours. So, gusto nyo balikan mga besh, tingnan nyo na lang yung mga previous video ko, nandyan yan. Tapos yung old Facebook ko, Intay Jersey Me, nahack nga yun. Which, ayun, kung kailan naman after 4 years na pinaghirapan at kumikita na, saka naman nawala. Pero I said na may plano ang Diyos para sa akin. Oo, masakit pa siya sa heartbreak, ganun. Pero, okay lang, at least natuto ako na marami akong natutunan dun sa 4 years ko sa city. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Hindi lahat ng taong nakapaligid at nakangiti sa'yo ay totoo. Hindi lahat ng tutulungan mo ay tatanaw ng utang na loob. Yung iba, gagawang ka pa ng kwento. Kaya napagod ako makipagkaibigan, napagod ako mag-explain kung may narinig sila tungkol sa akin ganito, ganyan. Before, I really explain na hindi ganyan, hindi ganito. Pero ngayon, sorry. Kung ano yung narinig nyo, bahala kayo, it's up to you. Ganun na ako. Parang wala na akong pakialam sa ibang tao. Not really walang pakialam, pero I focused on my goal, my family, and ayun, sa pag-aalaga kay Opa. Ganun. So, natutuwa naman ako kasi nung dumating ako dito si Opa, sobrang lonely, sobrang laging iniisip niya mamamatay na siya. Pero sabi ko, Opa, hindi ka pa mamamatay. Aalagaan kita. So ngayon, healthy na siya kasi I always give him fresh fruits every day, and then yung pagkain laging healthy. So, lagi nating tatandaan na sa bawat pagsubok, paghihirap natin, pag-iyak, one day lahat yon, it will be paid off. Basta you will believe in God, you will believe in yourself, huwag kang magpa-apekto sa ibang tao. So, na-overcome ko yung anxiety and depression ko nung lumayo ako dun sa mga toxic people around me. Sa mga nakilala, sa mga kaibigan. Kasi pala, the longer or I get older, I realize na hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para maging masaya. Ikaw lang makakapagpasaya sa sarili mo, paano mo mapapasaya. So, ngayon, ang kasiyahan ko is yun, laging healthy si Opa, yung family ko, tapos, kaunting shopping, pag day off. Ganun na yung makasiyahan ko. Tapos, yun, nag-aaral ako mag-baking ngayon. Ganun. So, do not depend your happiness to other people. Ganun. And maraming salamat sa mga nanonood sa akin sa
YouTube, hindi ko akalain na alam nyo ba na 1,997 lang ang followers ko sa YouTube. Pero para sa akin libangan lang ko to. And tama si Cheryl na this is just like a daily diary of my life na pagdating ng araw kung mawala man ako sa tamang panahon, magkaanak ako, makikita to ng mga anak ko or ng magiging apo ko. O di ba? Hindi kasi ganun. Yun, sort of a documentary of yourself na rin, ganun. So, ayun, speaking of, magaling na rin pala ako kasi, ayun, may virus na naman dito, trangkaso. And nahawaan ako. Kasi si Opa yung una 2 weeks ago. Siya yung masama yung pakiramdam the whole week. Tapos, ako naman last week. Pero good thing, may mga gamot si nanay ng padala. Tumutuloy yung sipon ko. May mga gamot si nanay na padala and ayun, uminom lang ako, naging okay naman ako. Saka syempre yung prayer na pagagalingin ka ni Lord. Kasi kahit masama yung pakiramdam ko, kailangan kong kumilos kasi walang magluluto ng pagkain namin. Si Opa kasi pag kumain yan, soup lang and tinapay. Anong mangyayari doon? Hindi ka lalakas. So, ayun. So, kung balak nyo mag-abroad, basta lagi nyo tatandaan na dapat maniwala kayo sa sarili nyo and have faith. Kung hindi pa ngayon yung time para makapag-abroad kayo, keep on praying lang and keep on applying. One day, ibibigay yan sa'yo ni Lord. Kasi ako ganun. Nung nasa time na ako ng frustration na bakit hindi ako makaalis. Alam niyo ginawa ko? Nagsimba ako sa Quiapo. Every first Friday of the month. So, 7 times ako na nagsimba. First Friday of the month sa Quiapo. Tapos, nung ika-7th, nagdasal ako na, Lord, paalisin mo naman ako. Sabi ko, by hook o by crook? Ganun, sabi ko. And then, answer prayer. And in-advise ko din yun dun sa best friend ko na nasa US na kasama yung family niya. Kasi di din siya makaalis nurse yun. Sabi ko, pray ka lang. Darating yan. Tingnan naman yun. Napaka-answered prayer talaga mga Beshiwap. So, basta paniwalaan nyo lang na may Diyos tayo and then yung faith nyo sa sarili nyo. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa'yo? So, yun lang mga Besh. And sana, Cheryl nasagot ko yung tanong mo. Maraming salamat sa panonood, ha? And that's it for now, mga Beshiwap. Bye for now.